Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kaibigan. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang ating bagong kwento na ating pinamagatang Mga Rebelde at Mga Sundalo, Sinalakay ng Mga Aswang. Dito lamang sa ating channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Oh, mabutit dumating ka na dito sa ating opisina, Teniente Guerrero. Yes, sir. Dahil natanggap ko na po ang sulat na iyong ipinadala sa akin. Ganoon ba, Teniente? Kaya kita sinulatan dahil ikaw at ang iyong mga tauhan ang napili kong ipadala sa Mindanao. Kritikal na ang mga sundalong naroroon ngayon at malamang marami na sa kanilang binawian na ng buhay. Teniente Guerrero, ihanda mo ang sarili mo at mga tauhan mo. Dahil bukas mismo ay kinakailangan nyo ng bumiyahe patungong bundok ng Mindanao upang kahit papaano'y mabawas-bawasan ang mga teroristang mga rebelde kung saan ay ang iba sa kanila ay mga bandido, mga pugante o mga takas sa kulungang mga kriminal. Yes, sir. Sa ngalan ng tungkulin ko, ayan po ang aming gagawin. Nakahanda po kaming mamatay at pumatay ng mga rebelde kung sakaling hindi sila kayang makuha sa maayos na pakiusap. God, Teniente Guerrero, inaasahan ko nang iyan ang isasagot mo sa akin at alam kong magtatagumpay kayo sa misyong ito. Sige na, nakahanda na ang mga sasakyan niyong mga chopper upang dalhin kayo sa tamang lokasyon ng lugar ng Mindanao. Yes, sir. Isang batalyon ng mga armadong mga sundalong pinamumunuan ng magiting at may prinsipyong si Teniente Silvestre Guerrero ang nooy makikita ng lula na ng mga chopper at sila'y dinala ng mga piloto sa eksaktong lokasyon sa bundok na sakop ng probinsya ng Mindanao. Pagkalapag nila sa bundok, ay iniwan kaagad sila ng kanilang sinasakyang chopper. Teniente Guerrero, ano mang mangyayaring aberya sa inyong misyon? Iradyo nyo kaagad sa ating himpilan, ang sabi ng piloto ng isang chopper kay Teniente Guerrero. At pagkatapos noy, lumayo na ang mga ito. Sa himpapawid, binreping muna ni Teniente Guerrero ang lahat ng kanyang mga tauhan kung ano ang kanilang unang hakbang na gagawin bago sila aatake sa mga hahanapin pa lang nilang grupo ng mga rebelde. Ikaw, Sargento Ballesteros, panatilihin mong maayos ang ating radyo. Obligasyon mo yan bilang isang sundalong radyoman nang sa ganoon, anytime na may aberya sa ating misyong ito, ay makakatawag kagad tayo ng backup para tayo i-rescue. Yes, sir. Tandaan nyo, iwasan yung maglikha ng ingay at hanggat maaari, pilitin natin silang mahuli ng buhay. Walang mauunang magpapaputok sa mga rebeldeng yon. At kung sino man sa inyo ang maunang makakita sa kanila, iradyo nyo kagad sa akin. It's that clear. Sumang-ayon namang lahat ng mga sundalong nasasakupan ni Teniente Guerrero sa kanya. Good. Sige na. Ngayong pare-pareho ng may mga pahid na uling ang ating mga itsura, ay magsikalat na tayo sa gubat na ito. Ating hahatiin sa dalawang grupo ang ating grupo. Ikaw, Sargento Valdemar. Yes, sir. Ikaw ang magiging leadman sa inyong grupo. Tandaan nyo, sa oras na mayroong manlaban sa inyo ng mga rebelde, itimbre nyo kaagad sa amin. Yes, sir. Sige na, doon kayo sa kaliwang bahagi ng gubat na ito. Magsimula, paitaas patungong kasulok-sulukan ng gubat na ito. At kami ng aking grupo ay dito sa parteng kanan. Sa unang hakbang ng kanilang ginaway, makikita silang maingat sa bawat paghakbang sa mga lupa. Iniiwasan nilang makalikha ng ingay na maaaring maramdaman ng mga kalabang mga rebelde. Ang iba sa kanila ay gumagapang na parang bayawak, ngunit matalas ang kanilang pakiramdam sa paligid. Sargento Valdemar, status ng inyong area. Negative po, Teniente Guerrero. Tuloy lang sa pagmamatyag at palaging mag-iingat at maging alisto. Teniente, marami kaming nakikitang mga naaagnas ng mga bangkay ng ating mga katropa dito sa aming area. Ganoon ba, Sargento? Oh shit, kawawa naman sila. Kawawa naman ang ating mga naunang mga trupang napasabaks sa misyong ito. Sir, ang mga naaagnas na bangkay ng ating mga katropa ay pari-parihong mga nawawala ang kanilang mga lamang loob. Ano, Sargento?
Yes, sir. Wakwak na ang mga tiyan ng mga ito na parang presahang binuksan at bali na ang kanilang mga leeg. Kung ganoon, Sargento, mas lalo pa nating pag-ibayuhin ang pag-iingat. Dahil sa tingin ko brutal kung pumatay ang mga rebeldeng ating hinahanting. Yes, sir. Nagpatuloy sa paglalakbay ang dalawang grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero at Sargento Baldemor hanggang sa hindi inaasahay. Teniente, bakit Sargento Stanislao? Sir, tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ang mga ito. Diyos ko. Mga putol na iba't ibang parte ng katawan ng tao. Mga putol na ulo, paa at mga kamay. Sa tingin ko po, sir, hindi galing sa ating mga katrupa ang mga ito. Tama ka riyan, Sargento. Dahil ang mga kamay nila ay merong mga tatak na 666. Di ba't sumisimbolo ang tatlong mga numerong ito sa demonyo? Walang mga gantong tatak ang mga naunang mga sundalong pumarito, mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Oliveros. At pagkatapos na sabihin yun ni Teniente Guerrero sa kanyang mga nasasakupang mga sundalo, ay tumawag sa kanyang radyo si Sargento Baldemor. Teniente, positive, may nakikita kaming mga kubo. Meron kaming nakikita ang mga kubo sa ibaba ng bundok. May mga tao, Teniente, at mga armado ang mga ito. Hintayin nyo kami riyan, Sargento. Huwag na huwag kayong magpapahalata sa kanila dahil delikado. Bakit po, sir? Iba ang kutob ko sa misyong ito. Parang may mali. Hindi po kita maintindihan, Teniente. Basta, pagkarating namin dyan, sasabihin ko sa iyo ang lahat. At nang makarating sina Teniente sa kinapipistuhan nila Sargento Baldemor, kung saan ay makikita ang mga itong nasa mataas na parte ng lugar na yon. At sa ibang bahagi ay nalantad sa kanila ang maraming mga rebeldeng hihigit pa sa kanila ang bilang ng mga ito. At mga armado rin ang mga ito. Teniente, ano pong plano natin ngayon? Ano pong sunod na hakbang ang ating gagawin? At saka, ano po yung sinasabi niyo kaninang parang may mali sa misyon natin ito? Sargento Baldemor, matagal na akong naging leader ng ating grupo. Bilang isang CEO at Teniente, ay marami na tayong misyong na ipagtagumpay. Pero, sa misyong ito, ay ano po, Teniente? Parang hindi ang mga rebeldeng yan na ating nakikita sa ibaba ang ating mga kalaban. Ano, Teniente? Oo, Sargento. Dahil katulad nyo, may nakita rin kaming mga putol-putol na mga parte ng katawan. Katawan ng mga tao. Pero hindi sila mga trupang mga sundalo kundi mga rebelde. Teka lang, meron ba kayong napapansin sa mga bangkay ng ating mga katrupang mga sundalo? Meron po, Teniente. Numerong sumisimbolo kay Satanas. Nakatatak yun sa bawat noo ng ating mga katrupang mga sundalo na medyo naaagnas na ang bangkay nila, pero malinaw pa rin ang tatak sa kanilang noo. Ang mga numerong yun, Sargento, yun din ang mga numerong nakita namin sa mga putol na kamay ng mga rebelde. Teniente, kung ganoon po ay, oo, Sargento, malakas ang kutob kong hindi ang mga rebelde ang kalaban natin. Sa ngayon, hindi tayo ang kalaban ng mga rebelde yan. Tingnan mo sila, Sargento. Tingnan mo, abala silang lahat sa pagpapatulis ng mga kawayan na parang hindi. Alam kong katulad kita, Sargento Baldemor. Pareho tayong lumaki sa probinsya. Sa probinsyang punong-puno ng mga pangyayaring hindi maipaliwanag. Hindi mga tao ang may kagagawan sa pagkabali ng leeg ng ating mga naunang trupang mga sundalong pumarito. Hindi mga rebelde ang nagwakwak ng kanilang mga tiyan at kumuha ng kanilang mga lamang loob. At hindi sila ang may gawa ng mga nakita naming mga putol-putol na parte ng mga katawan ng mga tao. At hindi sila ang nagtatak ng mga numero ng diablo, kundi ang demonyo. Yung mga kampo ng mga demonyo, Sargento. At ang mga bagakay na yan, o mga pinatulis nilang mga dulo ng kawayan, iyan ang sa tingin ko'y gagamitin nilang pamuksa sa mga kampo ng dilim. Naniniwala po ako sa inyo, Teniente. Dahil minsan na ako nakakita at nakasagupa ng aswang noon sa aming probinsya. Pero wala pa tayong malinaw at pulitong katibayan na totoong mga kampo ng demonyo ang may gawa noon sa mga rebelde at mga trupa nating mga sundalong pumarito at pinamumunuan
ni Teniente Oliveros. Meron, Sargento. Ito, tingnan mo ito. Teniente, meron kang kinuhang maliit na botelya sa loob ng iyong camouflage na pantalon. Oo, tama ka riyan, Sargento. At ang botelyang ito ay naglalaman ng lana na ipinamana pa sa akin ng aking lulong manggagamot. Magagamit ko raw ito bilang isang sundalo nang makita namin ang mga putol-putol na parte ng katawan ng mga rebelde. Kanina ay uminit itong botelya. Isa lang ang ibig sabihin nito, Sargento. May mga kampo ng dilim sa ating misyon na maaaring umatake sa atin. At upang mas matiyak nating totoo ang kutob ko tamang-tama, mag-aalas 5 na ng hapon. Bilang teniente ng grupong ito, samahan niyo akong bumaba sa mga rebelde. Kakausapin ko sila ng seryoso para sa kaligtasan nating lahat, sundalo man o rebelde, sa kuko at pangil ng mga kampo ng dilim. At dahil sa iginagalang at pinagkakatiwalaan ng kanyang mga tauhang mga sundalo, itong si Teniente Guerrero, kung kaya't sama-sama silang lahat na bumaba sa patag upang kausapin ang pinuno ng mga rebelde. Wala namang nangyaring tensyon sa pagitan ng dalawang grupo. Sa halip ay, ako si Carlito, ang pinuno ng mga rebeldeng narito. At kayo, mga sundalo, hindi ba? Alam nyo, wala kaming panahon sa inyo sa ngayon. Dahil ang aming grupo ay abala, nakikita nyo naman. At saka hindi kami lumalaban sa mga katulad nyo. Sa halip ay iniiwasan naming mangyari yon. Dahil gusto namin ng matiwasay na pamumuhay na. Carlito, ako po si Teniente Silvestre Guerrero. At kaya po kami nakipag-usap sa inyo dahil po sa mga katanungang gumugulo sa aming isip. Carlito, may nakita kaming mga bangkay ng aming mga kasamang mga naunang sundalo. Bali ang mga liig at wakwak na ang kanilang mga dibdib. Paibaba sa tiyan at nawawala ang kanilang mga lamang loob. At may mga nakita rin kaming mga putol-putol na parte ng mga tao o ng katawan ng mga tao. At nasisiguro po namin yun po ay mga kasamahan ninyo. Teniente, kayong lahat na mga sundalo habang maliwanag pa ang paligid. Iwan nyo na ang lugar na ito at bumalik na kayo sa inyong pinagmulan. Carlito, hindi maaari yan. Kung mahal nyo pa ang mga buhay nyo at mga iniwang pamilya nyo, hanggat maaga pa, hanggat wala pa sila, umalis na kayo rito. Carlito, hindi malaga sa amin ang aming mga buhay. Pero kung sa ikatatahimik naman ang lugar na ito at ng mga kaluluwa ng mga biktima ng mga aswang, ay nakahanda kaming lahat na isugal ang aming mga buhay. Dahil sa iyo ng aming sinumpa ang mga tungkulin sa bayan. Totoo ang mga sinabi mo, Teniente. Mga aswang ang pumatay at may gawa sa kanila. May 1 linggo na ang nakalipas. Mga aswang, 1 tribo na ang kanilang kinikilalang Panginoon. At hari ay si Satanas. Ang mga nauna niyong katrupa, mga sundalong naparito, na kami ang pakay nila. Inakala nilang masama kaming mga rebelde. Pero nauna silang piniktima ng mga aswang-aswang. Mga katutubong nagpapalitan nyo sa tuwing sasapit na ang gabi. At bilog na ang buwan. At nagkukulay dugo na ang mga ulap. Kinulungan namin silang iligtas sa mga aswang-aswang pero nabigo kami. At ilan pa sa aming mga kasamahan ang napahamak. Carlito, hindi kami aalis dito sa inyong kampo. At kung kinakailangang magsanib puwersa tayong mga rebelde at mga sundalo ay gagawin natin. Mapuksa lang ang mga kampo ng mga demonyo. Sangayon kami riyan. Mamayang gabi sausaw natin ang mga bunganga o mga dulo ng ating mga baril sa putik na nasa tubugan ng kalabaw upang tumalab sa katawan ng mga aswang ang ating mga bala. At kung sakaling magipit tayo sa kanila, gamitin natin ang talim ng ating mga itak at mga pinatulis na mga kawayang ito para ibaon sa kanilang katawan. Carlito, wala pa po ba kayong napapatay? Ni isa man sa mga aswang na yon? Meron na, Sargento. Pero kinukuha o kanilang dinadala ang mga ito at parang hindi sila nababawasan kahit pa'y nakikita namin ang iba sa kanila ay nag-aagaw buhay na. Yan ang ating pipigilan, Carlito. Malakas ang kutob kung kaya nila pinipilit na kunin o dalhin
pabalik sa kanilang kuta ang mga sugatang mga asong mga aswang dahil napapagaling nila ang mga ito at tuluyang naibabalik ang kanilang mga lakas kaya't parang hindi sila nababawasan. Tama ka riyan, Teniente. Kaya't naisip kong sa oras na merong nasugatan at nag-aagaw buhay na asong mga aswang ay kinakailangang tagpasin na kaagad ang kanyang leeg upang hiwalayin ang kanyang ulo sa kanyang katawan upang hindi na muling mabuhay. Tama ka riyan, Kalito. Yan po ang ating gagawin. Teniente. Isa sa mga asong aswang ang namumuno sa kanila, si Gimbo, ang pinuno ng mga katutubong mga asong aswang na sumasamba kay Satanas. Malakas si Gimbo, may kakaiba siyang lakas at siya ang nagtatatak sa mga numero ng demonyo sa bawat nabiktima nila. Parang nahuhulaan ko na po ang ibig niyong sabihin, Kalito. Gusto niyo bang siya ang ating unahing patayin para madali nating mapuksa ang kanyang mga tagasunod? Teniente. Yun ang nga ang ibig kong sabihin. At matalino ka, Teniente. Nahulaan mo kaagad ang ibig kong mangyari. Unahan na lang po tayo, Kalito. Kung sino man po sa atin ang makakita sa kanya sa oras ng labanan, ay siya na ang may karapatang tudasin at putulin ang kanyang ulo. Madali lang siyang makikilala, Sargento Baldemar. Dahil sa isa siyang tao, isang matandang katutubo, ngunit nagtataglay ng matutulis na kuko, pangil, at mga matang nagbabaga. May hawak itong bakal kung saan ay ang dulo no'y nagbabaga at yun ang kanyang itinatatak sa mga nabiktima nila. May tanong lamang po ako sa inyo, Kalito. Hindi niyo po ba sinubukang atakihin sila ng umaga sa kanilang tribo? Mahina sila pag-araw, hindi po ba? At madali lamang natin silang mapapatay. Naisip na namin yan at ginawa na namin yan noon, Sargento. Pero sa hindi namin malamang dahilan, ay parang protektado sila ng kapangyarihan ng demonyong sinasamba nila pag umaga. Bakit po, Kalito? Armado naming pinuntahan ang kanilang tribo, ngunit wala kaming nakitang ni isang kubo roon, kundi mga naglalaki ang mga punong kahoy. Meron akong katanungan, Kalito. Ano yon, Teniente? Paano ito nagsimula? Paano naging kampo ng dilim ang mga katutubong yon? Paano nila nasikmurang isanla sa isang mapaglinlang na Satanas ang kanilang mga kaluluwa? Mga kamundo, meron kayang ibubuga ang pinagsama-samang lakas ng mga rebelding pinamumunuan ni Kalito at ng grupo ng mga sundalong pinamumunuan ni Teniente Guerrero laban sa mga katutubong mga asong aswang na walang pakundangang naghahasik ng lagim. Abangan niyo po, mga kamundo, ang ikalawa at huling bahagi ng ating magandang kwentong ito dito lamang sa ating munting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po o gabi sa inyong lahat.